Sa isang pasilidad sa Calamba, Laguna, dinadala ang mga sirang TV mula sa Longos at iba pang lugar sa Metro Manila. So basically ganito, pagdating ng truck, ibababa, then i-weigh. Ipinakita sa akin ng supervisor na si Jonathan kung paano nire-recycle ang e-waste sa kanilang planta. So ito na yung dismantling area. So ito yung, dito babakasin yung TV. So iniingatan talaga nila yung tube na hindi talaga mabasag. So yung may tanso, so yun yung yoke. So yan yung pinagkaabalahan ng mga mambabaktas. Kasi yan ang may halaga. Pero kahit dito, hindi pa rin ginagalaw yung mismong picture tube. Ipinapasa pa ito sa ibang planta upang i-dispatch siya ng maayos. Ganun siya kadelikado. Ang mga PCB o printed circuit board mula sa TV, may ilang hakbang pa na kailangan pagdaanan. So yung PCB, yung board, yun po yung ika-crush after nung ma-dismantle, ika-crush natin. After ma-crush, dadalhin din dun sa treatment. Ang durog na TV, isasalang na sa isang malaking makina na malahorno. Lulutuin ito sa mataas na temperatura ng ilang oras. So ito na yung last process niya. Okay. So ayan, kinikilo pa rin para alam natin yung ilang kilo yung pumasok versus doon sa output. I see. Oo, so Ano po yung main product na kinukuha natin dito? Anong main raw material? Yung copper po. Copper, tanso. Tanso, yes. Tanso. Kapag natapos na ang proseso, ito ang resulta. Ito yung copper niya. Ito yung tanso. Oo. So mula dun sa mga board, Yun yung na-recover na copper. tamang galing, kaalaman at makinarya ang kailangan sa e-waste disposal dahil sa mga panganib nito sa kalusugan. Yung plastic casing ng mga lumang TV, may mga lason pala ang mga ito. Gaya ng polybrominated diethyl ethers o PBDE, isang flame retardant na may bromine. At heavy metals tulad ng lead, arsenic at chromium. Gamit ang isang scanner, pinatunayan ito ni Jonathan. So ganyan ang pag-test, ilalapat lang siya talaga. Yan, so hintayin ng 10 seconds. Okay, complete. So check natin yung result niya. Ang bromine is 148,000? Apo. Oh, 148,000. 640. 640. So ang acceptable lang is 1,000 below. Wow, edi ang taas So nito. sobrang taas niya. Ang tamang disposal ng e-waste, hindi lamang para sa kalusugan, mabuti rin ito sa kalikasan. Dahil ang lason mula sa e-waste, masama para sa mga halaman at hayop. Bukod dito, malaking tulong ang pag-recycle para mabawasan ang pangangailangan sa mga hilaw na materyales, gaya ng tanso at ginto na kailangan minahin. Para hindi na yung iba nating kababayan maghukay pa ng ginto. Kasi pwede naman palang i-recycle galing sa mga appliances na di na pwedeng magamit. Kasi yung paghukay ng mga metals, may hangganan din yan yung mining. Oo, pag naubos, wala na tayong minerals makukuha. Maraming salamat sa panonood ng Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Public Affairs.